typhoon, opong. Tama, opong. Na ano ko sa pronunciation kung opong or opong. Sige, sabi na lang natin bagyong opong. Pero mas maganda bagyong opong. Charis. Kilometers per hour in the center at gustiness po umaabot sa 150 kilometers per hour. Ito na nga yung bagong update ngayon. Paggalaw sa mga nakalipas na oras. So, alasing ko, yung 5:30 update ng Pag-asa. At yun na nga. Yung normal lang na panahon. Dala lang nung outer rain band nung bagyong opong. Kaya ito na po yung panahon niyan. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you. Hello sa mga kagwani, it's me again, your one and only Dakwala Granny. So, sa ngayon mga kagwani, hindi pa rin po kami makatulog kasi maya't maya po kami nagche-check sa TV ng weather forecast, weather update kung saan na yung bagyo. At kanina hindi ko kasi na-videoan yung panonood namin dun sa TV kasi natatransfer yung lahat ng vlogs, yung videos, tinatransfer ko dito sa tablet. So, while transferring, nanood muna kami ng weather updates. And, ayun, na salamat sa Diyos dahil gumana yung prayers natin mga kagwani. Hindi na daw tumpok, hindi na daw maglalandfall dito sa Bicol yung typhoon opong. Tama, opong. Na ano ko sa pronunciation kung opong or opong. Sige, sabi na lang natin bagyong opong. Pero mas maganda bagyong opong. Charis. At ayun, so sana mahina lang siya kapag dadaan dito. So baka mamaya paparating na yun. Sabi kasi doon sa weather forecast, papalapit at papalapit na po yung bagyo. At sa ngayon, pinapapatuloy ko na yung pag-edit ko ng vlogs kasi napapasiguro ko mga kagwani kasi baka mawalan ng kuryente. So, sayang, makukonsume agad yung battery ng tablet, tas ng phone, tas itong GoPro. Wala naman tayong generator dito, kaya pasiguro tayo. I-charge natin after gamitan tong mga gadgets. At nilulubos ko hanggat may kuryente. Ayan. Nilulubos ko lahat. And mamaya, syempre, i-charge na natin. Ano yung sasabihin ko? It's already 1:53 in the morning. 1:53 a.m. So, it's September 26. Talagang paparating na yung bagyo. At mamaya, mag-update ulit ako, mga kagani. So, ipapapatuloy ko lang tong ina-edit ko. So, bye-bye muna!
moments later. Winnie, at isang magandang umaga talaga ang bumuwad sa amin kanina kasi sa kabila ng paghahanda dito sa darating na bagyo ay ito na nga yung nangyari. Hindi tayo naagip nung malakas na hangin at ulan na dala ni Opong. At nakakapuyat nga yung nagawa naming pagbabantay kasi abang kami ng update. 110 kilometers per hour Yan. in the center at Gastanes po umaabot sa 150 kilometers per Yung hour. ito na nga yung bagong update ngayon. Paggalaw sa mga nakalipas na oras. Alas 5, yung 5:30 update ng Pag-asa. At yun na nga. Sa latest track po na yung pinalabas po natin, naasahan nga po natin. Naglandfall nga siya. Unang landfall niya ay dun sa Samar. At yung sunod niyang landfall ay sa Masbate. Masyadong mababa na at malayo dito sa lugar namin. Although yung Camarines Sur ay signal number 3 pa rin ngayon. Kasi sa lawak ng bagyo ay siyempre sakop pa rin yung Camsur. Pero yung mata ng bagyo ay masyadong mababa. Kaya't hindi tayo na grabe o na hagip ng masyado. Kaya ganito na yung panahon. Hindi nga nakaramdam nung kagabi ng malakas na ulan o hangin. Ano lang, yung normal lang na na panahon. Dala lang nung outer rain band nung bagyong Opong. Kaya ito na po yung panahon ngayon. Yan, mas maganda talaga yung nakapaghanda kasi ewan ko lang kung anong milagro meron ang paghahanda. Kasi pag yung mga tao ay hindi naghahanda, hindi pinaghahandaan yung mga darating na masamang panahon, ay talagang yun ang napupunta rin ng bagyo. Pero ngayon ay lesson learned nga. Kasi nung Christine ay walang ginawa yung mga tao kami akala namin lang, simpleng bagyo lang sa signal number 1 at yun na nga yung nangyari. Pero sinisisi pa rin yun dun sa 3 dam na nagpakawalan ng tubig. Kaya ganun yung inabot ng bagyong Christine dito. Yung tubig ang sumira ng mga bahay at mga ibang mga gamit. Pero sa ngayon ay talagang halos balot nga yung bahay. Ng bintana ay balot na balot. Kasi yun nga ang ni Opong. Malalakas yung dala niyang hangin at ulan. Pero buti nga hindi tayo nawalan ng kuryente. Kaya magdamag tayong updated sa lagay ng panahon. Ako, balot na balot yan. At mapapansin natin na yung hangin ay galing na sa kanluran. Ibig sabihin, hindi na masama yung panahon kasi dito, kalimitan. Pag masama ang panahon ay galing dito sa west. Sa west. Yung hangin. Pero ngayon na yung hangin galing na dito sa east. Kaya ibig sabihin yan gumaganda na yung panahon. Pero makulimlim pa rin yung panahon at may panakanakang pag-ulan ng konti lang naman, parang ambon-ambon lang. Kaya pero mas maganda ng ganito. Salamat sa Diyos at talagang hindi siya natutulog. Talagang pag pinagdadasal natin na i-save tayo, isalba tayo sa mga panahon na darating ay ito na nga ay nangyari. Kaya thank you Lord. Pero abang pa rin tayo mamaya at para makunan natin kung ano pa yung gagaling ulan habang hindi pa
nasa loob si Opong. Nasa ano siya eh, Masbate area. At mamayang hapon ay tatahakin na niya yung ano, Mindoro province, yung Mimaropa. At bukas ng Sabado ay pa-exit na siya. Philippine Area of Responsibility. Yan po. May mga naglalaro na nga dun sa ano, basketball court at may namamasyal na din dito sa boulevard. Lalaro mga bata pala. Kasi pinatumba pala yung ano, yung court. Yung dalawang may ano, ring. Mga bata yung mga naglalaro. Ayan. Pero yun mo, kinalbo yung mga tindahan. Yan, katabi namin, kinalbo talaga. Yung kila boots ay ano na lang, dinaganan lang nung bigat, mabibigat at dinalian masyado yung bunga. Pero kami talagang tanggal lahat ng ano, pira lang no ano, yung katawan. Kasi siguro ito para may hangin. Yan, medyo lumalakas na yung hangin. Pero ano lang, normal. Yan, pababa na muna po ako mga Gwini at naganda ng almusal siya at mga pansit ba to. At may sabaw pa. Sayang naman kung maano yung sabaw. Mawala. Bababa na po ako. Ito po ako duman sa ano, hagdan na ginawa nila. Medyo mabigat to kanina eh. Kaya lang, kailangan natin itayo. Siyempre, hanggang pa nga da apon. Yan. At yan na muna po mga Gwini. At kakain muna tayo ng almusal para may lakas tayo sa mga susunod na gagawin. Yan po, abang-abang na lang po mga Gwini sa mga susunod na kaganapan dito sa Bagyong Opong. Yan po mga Gwini at tuluyan na nga pong nakasalba itong parting po ng Camarines Sur sa Bagyong Opong. Kasi sa kasalukuyan ay nasa Romblon na po siya. Romblon siya at ang susunod niyang landfall ay posibleng nasa Mindoro. Masyadong malayo na yun dito. At bukas ng umaga, ano na siya? Wala na siya dito sa kalupaan ng Pilipinas. Nasa West Philippines na siya. Tuloy na siyang aalis sa Sabado ng gabi. At ayan, nanonood nga ako ng update ngayon. Latest update. Kaya nalaman